Ito po si Faceless Raw at welcome po sa ating daily Bible reading ngayong alas 6 ng gabi. At ang ating pong babasahin ay makikita po natin sa Aklat ng Awit 121 or Psalm 121. Ito po ay may 8 verses. Pero bago muna natin ito basahin, nais kong balikan muna natin ulit ang sinabi ng Joshua chapter 1 verse 8. Ang sabi po, huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon, sa ganoon magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Joshua chapter 1 verse 8. Napakasarap po na meron tayong sariling Biblia na mababalikan natin at masusulatan natin. Hindi lang po yung nasa cellphone, kundi po yung may sarili po tayong salita ng Diyos na nakikita o Biblia na nakikita. Okay po? At kahit anong oras natin basahin, naniniwala ako na ang Diyos ay mangungusap sa bawat isa sa atin. Basahin na po natin ang Awit 121. Ito po ay isa sa paborito naming basahing mag-asawa. Ang sabi po rito sa Psalm 121 na may title na Si Yahweh ang ating tagapagtanggol. Isang awit ng pag-akyat upang sumamba. Verse 1. Doon sa mga burol ako'y napatingin, sa saklolo sa akin saan manggagaling. Ang hangad kong tulong kay Yahweh magmumula, sa Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Di niya ako hahayaang mabuwal, siya'y di matutulog, ako'y babantayan. Ang tagapagtanggol ng bayang Israel hindi natutulog at palaging gising. Si Yahweh ang ating tagapag-ingat, laging nasa piling upang magsanggalang. Di ka maaano sa init ng araw, kung sa gabi ay di ka sasaktan ng buwan. Si Yahweh ang siyang sa iyo'y mag-iingat. Sa mga panganib, ika'y ililigtas. Si Yahweh ang siyang sa iyo'y mag-iingat. Saan man naroon, ika'y iingatan. Di ka maano kahit na kailanman. Imagine that, no? Ilang beses inulit yung iingatan? 'Di ba? 4 na beses, 5 beses, no? At pag 2 o 3 beses na inulit, ang ibig sabihin nito, talagang sure na sure na sure na sure. Okay? Ang salita ng Diyos, the Word of God is pure and the Word of God is sure. Kaya naniniwala ako na kahit anuman o anumang ginagawa natin, kahit saan tayo pumunta, we are blessed in the country, we are blessed going in, we are blessed going out, and I believe na sasamahan tayo ng ating Diyos. Ipapadala niya ang kanyang mga anghel upang tayo ay ingatan. Remember that the heaven and Jesus is always backing you up. Sa lahat ng iyong mga lakad, ang Diyos ang iyong tagapagtanggol. Meron bang bagay na pag-aari ang Diyos na kanyang pinabayaan? Tandaan natin, we are God's property. At anumang mga bagay na nais manakit sa atin, kung tayo man ay nalagay sa anumang alanganin, naniniwala ako na ang Diyos ang magtatanggol sa atin. Kahit sa workplace o kahit saan man tayo pumunta, tayo ay naglalakbay, iingatan po tayo ng ating Panginoon. Huwag po tayong matakot, maniwala po tayo sa salita ng Diyos. Naniniwala tayo. At kung tayo'y maglalagak ng paniniwala, maglalagak ng pananampalataya, masasaksihan natin ang kapangyarihan ng pagkilos ng kamay ng Diyos sa ating mga buhay. Minsan na pong nalagay ang buhay namin mag-asawa sa alanganin. Hindi kami nakatulog. 3 araw, hindi kami nakakain, tubig lang yung iniinom namin. Hindi kami makatulog at walang kapayapaan sa aming puso. Yung asawa ko nagkaroon ng deep panic attack, but praise God, she was healed right now. Ako naman po, talagang grabe rin yung nangyaring na paranoid ka talaga dahil dun sa sitwasyon na nangyari sa'yo. Pero sa
tulong ng ating Panginoong Hesus ay na-overcome natin sapagkat walang mga problema rito sa mundo na to na hindi kaya nating pagtagumpayan sapagkat ito ay napagtagumpayan na ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya naman, alam nyo na masasabi ko na ang Diyos ay buhay. Jesus is the same yesterday, He is the same today, and He is the same forever. God will never change. God will always here for us, and He will always keep His promise. God is our promise keeper. Kaya kahit saan man tayo pumunta, meron tayong assurance na ang Diyos ay kasama natin at hindi tayo ipababayaan. Siya ang ating tagapagtanggol. At nais ko pong sabihin sa inyo na ang tagapagtanggol natin ay tunay na nagmamahal sa atin. God bless po, magandang gabi po sa bawat isa sa atin. At bukas, tunghayan po natin, samahan niyo muli ako sa pagbabasa natin sa aklat ng mga awit sa ating daily Bible reading at naniniwala po ako na tayo po ay kakausapin ng Panginoon. Maraming salamat po. Gabayan tayo ng ating Panginoon sa pagtulog at nais kong sabihin sa inyo, ang Diyos ang nagbibigay ng masarap na tulog. God will always give us a sweet sleep.